Okay, so magsa-start tayo sa definite integral. Paano nga bang definite integral? Parang ganun lang din sa differential calculus. Kapag natapos nyo ng i-differentiate, i-substitute nyo lang yung value. So, example, i-integrate natin tong x squared dx. So, dito pala, since definite siya, hindi na kailangan maglagay ng c, ng plus c. Okay? So, eto na nga. I-integrate muna natin to. Magiging x cubed power rule plus 1 tapos 2 plus 1. Kaya ito ang nangyari. Tapos, pagtapos natin yan, isa-substitute natin to. Ito munang 2. And, substitute natin sa x. Tapos, itong 0, isa-substitute din natin sa x. Ayan. So, subtract natin itong 2 minus ito yung para sa 0. Okay? So, solve na natin. 2 cube is 8. Yeah. Over 3. Tapos, ito naman, 0 cube is 0. Divided by 3. 0 na yan. So, minus 0. Kaya, ito na yung final answer. 8 over 3. Another example ulit sa definite integral using ito naman is trigonometric identity. Ayan. Meron tayong cosine squared x sin x dx. So, wag muna natin siyang papansinin. Ang unang gagawin natin is integrate muna natin to. So, paano natin siya i-integrate? Importante na alam natin yung integrate ng ng sin x. Pag in-integrate mo siya, itong cosine x, pag in-integrate mo. Tapos yung iba, yung tangent x. Okay, dapat alam natin yun. Binigay ko naman din sa mga lesson ko yun. Yung table, di ba? Kung saan nyo makikita yun. Tsaka yung mga trigonometric identities, tignan nyo na lang. Or aralin. Hindi nyo naman kailangang sauluhin yan. Kasi mahirap naman yun. Okay. So, unang gagawin, ang ginawa natin is substitution. Nag-let tayo. Nilet natin si cosine. Let u cosine x. Tapos, du is sin x dx. Ayan. So, meron ba tayong cosine x dito? Meron. Tapos, meron ba tayong sin x dx? Meron. So, ayan. Substitute na natin tong u tsaka du. Since squared to yung cosine natin, squared siya. Kaya, squared din yung u. Nga pala, alam niyo naman to, di ba? Kapag, halimbawa, sin squared, kapag naka-squared siya, dito nilalagay. Hindi dito. Kasi kapag dito nilagay, ibig sabihin yung x yung naka-squared. So, dito siya nilalagay. Kapag halimbawa, yung sin yung naka-squared. Diba? Naka-squared si cosine. So, squared din yung u natin. Tapos, pwede na natin siyang i-integrate. Ano ba ang integrate ng u squared? Edi u power rule plus 1. Tapos, 2 plus 1 din. So, ito na siya. Pagtapos natin i-integrate, isa-substitute na natin tong dalawa. Ayan, yung dalawang yan. Pi, yung isa pi over 3, tapos yung isa 0. Hindi, di ba na-integrate na natin, ibalik na natin yung, itong cosine. Ayan, nabalik na natin. Tapos, saka natin i-substitute ito sa x. Okay? Unang term, sa-substitute natin to. Cosine, tapos ito na yung pi over 3. Tapos, minus, ito naman, 0. Isa-substitute natin sa x. Ito na siya. Okay? Tapos pala, itong sinasuggest ko sa inyong i-download. Kung wala kayong scientific calculator, pwede nyo naman itong gamitin. I-download nyo sa Play Store, itong Scientific Calculator Plus. So, ayan yung
Ayan yung itsura niya. So, ilagay lang natin tong sa calculator para alam natin kung para hindi tayo mahirapan or pwede naman nating i ano pero kailangan natin ng calculator dito, guys. So, halimbawa ito, cosine cube tapos pi over 3 ang nasa loob. Lagay natin siya sa calculator. Wait lang. Ganito siya ilagay cosine. Di ba naka-cube yung cosine? So, lagay muna natin siya sa loob. Shift para ma-cube natin. Tapos, dito natin ilagay yung cosine sa loob. Tapos, ano yung nasa loob ng nasa cosine? E di pi over 3, di ba? So, lagay natin. Pindutin muna natin tong parang alam niyo naman siguro gumamit nito na pi over 3. Ayan, 1/8 yung lumabas. Okay? 1/8. So, 1/8 nga yung kinalabasan, di ba? Ng cosine pi over 3 cube equals 1/8. Bakit 1/8? Kasi cosine pi over 3 is equal to 1/2. Naka-cube yung cosine natin. Kaya cube natin siya. So, 1/2 times 1/2 times 1/2 is 1 over 8. Okay, so, ayan, 1/8 na siya. Over 3. Ayan. So, kapag na-reciprocal natin yan, ito na siya. Magiging 1/8 times 1/3. Reciprocal na natin siya. So, 1 over 24. 1 over 24 na to. Tapos, pagkatapos natin yan, ito namang 0, substitute natin dito. Ito na siya. So, cosine cube, tapos 0 over 3. Ang cosine 0 is 1. Cosine, tama. Cosine 0 equals 1. So, 1 na siya, over 3, ayan siya. So, 1 over 24 minus 1/3 is equal to negative 7 over 24. Is integration by parts. So, the technique is used to integrate a product of two functions. So, ganito siya. U dv equals uv minus the integration of b du. So, ito example natin. Halimbawa, meron tayong x sin x. So, ilan siya? Meron tayong isang function, si x, tapos meron tayong isa din, si sin x. Naka-multiply sila. So, pwede natin gawan ng integration by parts. So, maglelet tayo. U, si x ang ililet natin. So, du, kailangan natin tong makuha. U, tsaka dv. Hindi pala. Itong kailangan nating makuha to U, tapos si v, tapos si v, tapos si du. So, maglelet tayo. Si u is equal to x. Itong ginawa nating u. So, meron tayong du over dx is equal to 1. Ginawa natin is, dinifferentiate lang natin tong x, kaya naging 1. So, si v naman, sa natin, dv siya, ito. At ayan siya, yung dv. Okay? Tapos, ito yung u. Yung unang Ayan. So, meron tayong dv, which is si sin x dx niya. Tapos, kapag in-integrate natin to, makukuha natin si v. Anong integration ng sin x dx? Edi negative cosine x. So, meron na tayong 4. U, tsaka du. Ang du natin is, hindi pa to, kailangan du lang hanapin natin. Ililipat natin tong nasa babang dx. So, ang du natin is 1 times dx. So, invisible na siya. Kaya, du equals dx. So, meron na tayong 4, no?
Meron na tayong u, tsaka v du. Meron na. Ito na sila. So, isa-substitute na natin to. Unang-una, si u. Ayan. Tapos, si v. Ang v natin, ito, si negative cosine x. Ayan na siya. Tapos, minus. Ayan, minus. Integration of v. So, i-integrate natin si v. Tsaka, ang du natin, ito siya. Du is equal to dx. Kasi nga, yung 1 invisible na. Ayan ang si dx. So, sasolve na natin. Meron na tayong isa dito. Ito na lang ang kailangan nating i-integrate. Ilabas natin tong negative sign. Tapos ito, negative. Ang nangyayari, magiging positive siya. So, ayan. Cosine x dx na lang yung natira. Ano ba ang integration ng cosine x dx? Eh di, sin x. Okay na yan. Sin x plus c. So, ito na siya. Ito naman, pag sinimplify natin, ilalagay lang natin ilalabas natin yung x, tapos multiply, ilalabas natin yung negative, tapos multiply lang natin yung dalawa. Ayan na, negative x cosine x, plus yung ito, sin x plus c. Yan yung final answer. Okay, next example natin. Integration by substitution din to. Yung naglilet tayo ng u tsaka du. So, ito, sin cube 2x cosine squared 2x dx. Okay, so ang nilet nating u is si cosine 2x. Tapos, anong du niya? Sin 2x 2 dx. Paano nagkaroon ng 2 dito? Kapag tayo, guys, kapag nagdi-differentiate tayo ng ganyan, halimbawa, cosine 2x, unang i-differentiate natin to, si cosine. Ano ba ang differentiation ng cosine? Sine. So, meron na tayong sine. Sine 2x. Ayan. As a whole yung pag-differentiate natin, ha. Tapos, next natin i-differentiate itong nasa loob. So, si 2x, i-differentiate natin siya. Anong differentiation ng 2x? 2. Ayan. Tapos, syempre, hindi mawawala yung dx. Ganyan. So, ang u natin, cosine 2x, tapos ang differentiation niya is sin 2x 2 dx. So, ilalagay na natin siya sa ating, dapat meron tayo nito. Okay. So, sin cube 2x cosine x squared, cosine squared 2x, tapos yung 2, dapat meron tayo. Ilagay na natin. Syempre, meron tayong pang-cancel dapat sa kanya. Tapos dx. Tapos, ilalabas natin tong 1/2 na to. Ayan na siya. So, ito na. Pagkatapos, i-arrange lang natin siya ng ano. So, lagay natin sa unahan tong si cosine squared 2x. Tapos, ito si sin cube dito. Ayan. Para magkadikit yung sin tsaka 2 dx. Kasi dapat gantong magiging itsura niya. Para maging du siya. Tapos itong cosine, ito na siya. Meron na tayong sin cube 2x yung nandito. So, di yan pwede. Dapat sin lang. So, tatanggalin natin siya ng isang sin. Ayan, nalabas na natin. Mas matitira, sin squared na lang. So, meron na tayong u, tapos meron tayong du. Meron tayong sin squared 2x. Hindi natin ma-integrate niya ng u du, okay? So, kailangan mawala to. Ano siya mawawala? Gamit ang trigonometric identity, sin squared 2x is equal to 1 minus cosine squared 2x. So, i-simplify lang natin. Ilagay natin to sa loob. Multiply natin sa loob. So, cosine squared 2x times 1. Ito na siya. Cosine squared 2x times negative cosine squared 2x. Negative cosine to the fourth 2x na siya. Next natin gagawin. Times na rin natin to sa loob. So, cosine squared 2x
i-multiply natin to. Ayan na silang minus. Ito, i-multiply natin dito. Ayan na. So, pwede na natin. So, meron na tayong u, meron na tayong du. So, ayan na, i-substitute na natin. U squared du. Tapos, ito naman, meron tayong u, tapos meron tayong du. Ayan na siya. U to the fourth du. Tapos, yung 1/2, since ihiwalay natin siya, ihiwalay natin tong dalawang term na to. Siyempre, dapat, meron siyang tig-isa kasi nasa labas to eh. Tig-isang 1/2. Ayan yung 1/2, tapos yung 1/2. Ito minus kasi negative yung itong buong to. Kaya minus. So, ayan. Pwede na nating i-integrate. Integrate na muna natin itong isang term na to. Which is power rule. Ayan na. Tapos minus 1/2. Ito naman, integrate natin. Power rule lang din. Ayan. Tapos plus c. Palitan na natin tong u ng nilat nating which is cosine 2x. U cube to. So, cosine cube 2x na. Tapos, ito naman, u to the 5th power. Cosine to the 5th power 2x na. So, simplify na lang natin. Ipapasok na natin tong 1/2 dito. Numerator times numerator. Denominator times denominator. 2 times 3. Ayan, 6 na siya. Tapos, 2 times 5, 10 na siya. So, ito na yung final answer dito. Another example. So, 2 sine to the 4th x times 2 sine x times cosine x dx. So, maglilet na substitution ulit ito. Let u is equal to cosine x. Ayun, meron tayong. Tapos, ang du niya is sine x dx. Meron tayong sine x tapos dx. Meron. Ito, sine to the 4th to. So, hindi siya yung i-du natin. Ito, sine na siya. Kaya madali na tong i-du. So, meron tayong u. Check. Meron tayong du. Which is sine x. Tsaka dx. Check. Merong 2. Tsaka sine to the 4th x na asungot. Kumbaga. So, di pa tayo makakapag-integrate. So, kailangan mawala yan. So, ayan na. Itong 2 tsaka to, i-multiply lang natin. Okay na yun. Tapos, ilabas na lang natin siya. Ayan na siya. Tapos, ang natira is sine to the 4th x. So, anong gagawin natin dyan? So, ang ginawa ko, ang gagawin natin, ihiwalay natin siya. Magiging sine squared x na. Dalawang sine squared x. Tapos, the identity nga na sine squared x is equal to 1 minus cosine squared x. So, ayan. Sinubstitute na natin to. Yung sine squared x, naging 1 minus cosine squared x. Pagkatapos, Finoil method natin sila. Itong dalawa. 1 times 1, 1. Tapos, outside. Ito na siya. Tapos, yung last term, which is cosine, negative cosine squared x times negative cosine squared x equals positive cosine to the 4th power x. Ayan na. Nung na-file method na natin siya, i-multiply na natin tong nasa labas, dun sa loob. Ayan, sa tatlong yan. So, nung minultiply na natin, ito yung kinalabasan. 1 times sin x cosine x dx. Edi cosine x sin x. Nilagay ko sa unang yung guys, yung cosine kasi yan yung u natin para hindi tayo malito. Kaya nasa unan yung cosine imbes na yung sine. Okay. Okay lang yan. Tapos ito minultiply natin sa gitnang ito, negative 2. Ito na yung kinalabasan. Isang cosine tapos cosine squared kaya naging cosine cube. Tapos sin x dx. Okay na. Tapos, ito naman, cosine to the 4th. Isang sine, tapos isang cosine, tapos 4 na cosine. So, cosine to the 5th na. Tapos, ito na yung sine, tapos x dx. Okay na. After nun, paghihiwalay na natin sila. Itong 4,
Para sa lahat to, di ba? Para sa lahat. So, kapag pinaghiwalay natin sila, dapat meron din silang tig-isa niyan. So, ayan. Ayan. Pakiwalay na sila. Para maghiwalay, ganito lang yung ginagawa. Ganyan. So, ito, since merong 2 dito, pag ilalabas din natin to, kaya naging 8 siya. Ayan, naging 8. So, ito na yung, final cosine x. Tapos 8, tapos ito yung 4. Meron na silang tig-isang u, which is yung cosine x natin. Tsaka du, ang du natin is sin x dx. Ayan, meron na yan. Okay, so ito na sila. Yung u. Tapos ito cosine cube x, kaya u cube natin. Tapos ito to the 5th power, So, pwede na nating i-integrate. Pag in-integrate natin sila, power rule, 2/2. Since merong 4 tayo dito, maka-cancel out. So, ang matitira na lang is 2. Tapos, kapag na-integrate na natin siya, pwede na nating i-substitute yung u, which is yung cosine. Squared to, kaya cosine squared x. Same lang din naman dito. Integrate. Tapos, meron siyang 8 sa labas. So, pwedeng makancel. 2 na lang yung natira. Tapos, to the 4th yung u natin, kaya cosine to the 4th. Same din dito. Kaya naging 2/3 cosine to the 6 plus c. So, ayan yung final answer natin. Okay, another example. Integrate natin tong tangent to the 5th power x dx. So, paano natin siya may integrate? Ang ginawa ko is, hiniwalay ko yung tangent, hinati ko sila, which is tangent cube, tsaka tangent squared. Tapos, bakit natin? Kasi, kailangan natin ng tangent squared. Tangent squared, trigonometrical identity, is equal to secant squared. And ito na siya. Secant squared x minus 1. So, sinubstitute natin to. Tapos, minultiply natin siya sa loob. Ayan. So, ito na siya, yung unang term. Tapos, ito yung pangalawang term. Tapos, hiniwalay natin siya. Ayan. So, meron na tayong integration of tangent cube, secant squared x dx. Tapos, yung tangent cube, hinati ulit natin siya. Kinuha natin ulit siya ng tangent squared. Ayan. So, same lang yung ginawa dito. Sinubstitute ko yung secant squared x minus 1. Tapos, minultiply ko din sa loob. Kaya ito yung kinalabasan niya. Ayan. Tapos, pagkatapos nun, hinati ko siya. Ayan. So, meron na tayong ilang terms. 3 terms. Ito, tsaka ito, tsaka ito. Tapos, nag-let na tayo. Let u equals to tan. Tapos, ang du niya is secant squared dx. So, meron tayong u dito, which is yung tangent. Tapos, yung du natin is secant dapat x dyan. Secant squared x dx. So, okay na yan. Tapos, ito naman, meron tayong u. Tapos, meron tayong du. Tapos, dito, meron tayong tangent, pero wala tayong du. So, anong gagawin natin dyan? Later. So, dito muna tayo. Ang u natin is, ito, naka-cube siya. So, cube. Tapos, dito, hindi siya naka-cube. So, ito na, u du. Tapos, paano naging ln cosine plus c? So, ganito siya. So, si tangent, di ba, is equal to sine over cosine. So inikot natin siya. Tangent x dx is equal to sine x over cosine x dx. Tapos, nilet natin si cosine as y. Tapos, ano ang dy ni cosine? Anong pag dinifferentiate mo siya? Edi negative sine x dx. Okay. So, ito, naging y siya. Tapos, itong dx,
Hanapin natin siya. So, ito na nga. Nilet natin siya as y, si cosine x. Tapos, nang dinifferentiate natin siya, negative sin x dx yung kinalabasan. So, meron dx dito. So, ito yung hahanapin natin. So, ibig sabihin, ililipat natin ito sa kabila. So, magiging negative sin x na siya. Ito na nga. Ayan. Tapos, ayun na nga. Sinubstitute na natin. Si cosine x, ayan, naging y siya. Ayan. Tapos, si dx, naging, ano si dx? Ito, dy over sin x. Ayan na siya, dy over sin x. Tapos, kinancel natin to. Ang natira is, ano siya? 1 na lang yung natira dito, over y. Tapos, yung dy natin. Ayan, dy. Meron palang negative to Kaya, ayan yung negative, nilabas na natin. So, ano bang integration ng 1 over y? Or 1 over x, anong integration? Di ln x. Okay. So, ito na siya. 1 over y. Ang integration niya is ln y plus c, syempre. Tapos, ibalik na natin yung y, yung cosine. Ayan na, cosine x plus c. So, meron na tayong, para dun sa pangatlong term, meron na tayong integration. Which is, ito na siya. So, na-integrate na natin to. Babalik lang natin yung u, which is yung tangent nga. Tangent, ayan na siya. Tangent, ayan na siya. Tapos yung kaninang negative ln cosine x plus c. So, yun yung final answer. Okay, ito naman. Integrate daw natin tong cube root of tangent x times secant to the 6th power x dx. So, itong cube root of tangent x, gawin natin siyang exponential form para hindi mahirap intindihin. So, 1 over 3. Ayan na. Tapos, ang gagawin natin dito, yung secant squared x is, gagawin natin, hiwalay natin siya ng 3. Kasi, bakit? Bakit 3? So, kailangan natin ng u tsaka du. Ang u natin is yung tangent. Tapos, ano bang, ng du, ng tangent? Ang du ng tangent is secant squared. X dx. Ayan. So, kailangan natin yan. So, kailangan natin tong secant squared dx. So, kumuha tayo ng ayan, secant squared dx. Meron na tayong u, meron na tayong du, meron tayong asungot na ito. So, kailangan mawala yan. So, ano ba ang identity na pwedeng ipalit natin dito? So, ayan na nga. Secant squared x is equal to 1 plus tangent x. Tangent squared x. Ayan na nga, pinalit na natin siya dito sa dalawang secant. Ayan. Oh, sorry, may mali pala akong dito. So, after nun, final method na natin siya. So, first term, 1, tapos outside term, tangent squared x, ay 1 tapos tangent squared x. So, tangent squared x. Tapos, inside term, 1 tapos tangent squared x, tangent squared x. So, magiging 2 tangent squared x na siya. Tapos, last term, which is tangent to the 4th power. So, pagkatapos nating i-FOIL method yan, ang next kong ginawa is, ito munang pinasok ko sa loob ng parenthesis. Ayan, so, ito na. Tangent raised to 1/3 times 1. Ito na siya. So, tangent raised to 1/3 times 2 tangent squared x. Ito na siya. 2 tangent 7 over 3x. Paano nangyari yan? So, tangent 1/3 x times, ano yung multiply natin? 2 tangent squared x. Tangent squared x. So,
'Di ba kapag nagmo-multiply tayo same base na tangent, ang gagawin natin yan is i-add natin tong exponent. So, 1/3 plus 2 is equal to 3, 1, tapos itong 2 magiging 6 siya. So, ayan, 7/3. Ayan, 7/3 na. Ayan, 7/3. So, same lang din dito. Tangent to the 4th power. Kapag tinimes natin itong tangent raised to 1/3, itong kinalabasan niya is 13/3. So, after natin siyang i-multiply itong isa, ito naman ang i-multiply natin. So, yung second squared x dx sa loob. So, kakopy lang natin yan. Ayan na. Ito na siya. Tangent 1 raised to 1/3 x second squared. Tapos ito yung second term natin. Tapos ito yung third term natin. Tapos, meron na maglilet na tayo, di ba? So, meron tayong tangent. Ayan, tangent, tangent, tangent. Tapos, du natin is second squared x dx. So, ayan na. Ayan na. So, pwede na. Dilet na natin siya as u. Itong tangent 1/3. So, 1/3. Tapos, ito 7/3. Tapos, meron tayong 2. And, nilabas na natin yung 2. Tapos, yung isang ito, tangent 13/3. Ayan na, u 13/3. So, integrate na natin sila. Integration. Okay, power rule plus 1, naging 4/3. Power rule plus 1, naging 10/3. Power rule, naging 16/3. 16/3 na siya. Plus c, syempre. Tapos, reciprocal. Itong 4/3, magiging 3/4, multiply, kaya naging 3. Tapos, yung u natin, palit na natin. Ibalik na natin siya sa tan. So, 3 tangent 4/3/4 plus, ito meron tayong 2. And reciprocal na natin to, magiging 3/10. Pag multiply natin, 2 times 3, kaya naging 6 na siya. Tapos 10. So, 6 tangent 10/3x over 10. Tapos dito naman sa last term natin, 16/3. Hindi. 16/3. Ayan. Tapos, reciprocal natin kaya naging 3. Nasa taas na yung 3. Kaya 3 tangent 16/3 x over 16. Siyempre, plus c. Ayan. Final answer.